Nararamdaman mo ba na may isang bagay mula sa iyong nakaraan na sumusubok na makipag-ugnayan sa iyo? Isang lumang alaala, isang nakalimutang sulat, o isang mensahe na hindi mo lubos na naintindihan? Paano kung ang universo ay nagsasalita sa iyo, tinuturo ka patungo sa isang kapalaran na matagal mo nang pinapangarap? Mayroong isang propesya na naghihintay na madiskubre, isa na maaaring magbago ng lahat ng akala mo tungkol sa iyong buhay. Huwag baliwalain ang mga senyales. May paraan ng universo upang tiyakin na tayo ay makikinig, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Buksan mo ang iyong puso at maghanda para sa pagbabagong malapit ng maganap. Sa agos ng buhay, madaling makalimutan ang tahimik na mga bulong mula sa nakaraan, ang mga banayad na senyales mula sa universo na gumagabay sa atin. Pero, paano kung ang mga senyales na ito ay hindi kasing layo ng iniisip natin? Paano kung isang lumang sulat, isang nakalimutang propesya, ang naglalaman ng mga sagot sa mga tanong na matagal mo nang ipinagpapaliban? Ang sulat na ito, na matagal nang nakatago, ay naglalaman ng higit pa sa mga salita, nagdudulot ito ng susi sa iyong kapalaran. Ito ay nagsasalita ng isang landas na matagal mo nang tinatahak nang hindi mo namamalayan. Sa kulturang Pilipino, naniniwala kami na hindi tayo pinapalakad ng universo na mag-isa, nag-iwan ito ng mga pahiwatig, maliliit na bahagi ng ating kwento, kung tayo ay handang makinig. Dumating na ang panahon para matuklasan mo ang matagal nang naghihintay sa iyo. Magtiwala ka sa mensaheng nakatago sa propesyang ito, ang iyong buhay ay magbabago sa paraang hindi mo pa kayang imaginin. Ang nakalimutang sulat. Sa mga tahimik na sulok ng iyong bahay, may mga bagay na itinatago mo, mga alaala, litrato, at mga sulat na tila wala ng halaga. Pero, paano kung, sa ilalim ng mga nakalimutang pahinang ito, nakatago ang bagay na magbabago ng iyong buhay magpakailanman? Ang sulat na ito, na maaaring hindi mo na pinansin sa loob ng mga taon, ay hindi isang ordinaryong piraso ng papel. Ito ay isang mensahe mula sa iyong nakaraan, isang mensahe mula sa iyong mga ninuno, isang mensahe mula sa universo mismo. Ang kulturang Pilipino ay puno ng mga pamahiin, at madalas natin marinig na, ang mga bagay na iniwasan ay may dahilan. Ang mga bagay na iniiwasan o binabaliwala natin ay kadalasang nagdadala ng pinakamalalalim na aral. Maaaring itinago ang sulat na ito ng may dahilan, ngunit ngayon, panahon na para ito ay lumitaw. Naisip mo na ba kung bakit ang ilang mga bagay, kahit pa mga lumang sulat, mga anting-anting, o mga simpleng alahas, ay may kakaibang enerhiya? Ang enerhiya ng isang bagay na nakalimutan, ngunit may kahulugan. Habang binubuksan mo ang sulat na ito, mararamdaman mo ang daloy ng mga emosyon na bumabalik. Nostalgia. Pagsisisi. Pag-asa. Ngunit ang mas mahalaga ay ang propesyang dala nito. Naniniwala ang espiritualidad ng mga Pilipino na ang mga senyales at simbolo ay palaging naroroon sa paligid natin, gumagabay sa atin, kung ating susubukang mapansin. Sa bawat tiklop ng papel na iyon, maaaring may higit pa sa tinta, ito ay maaaring isang mapapatungo sa iyong hinaharap, isang hinaharap na laging nakalaan. Sa sulat na ito, maaaring may mga salitang kumikilala sa iyong kasalukuyang sitwasyon, isang bagay na parang itinadhana para sa iyo. Para bang alam ng iyong nakaraan kung ano ang kailangan mong marinig ngayon? Ang universo, sa kanyang misteryosong paraan, ay nagdala sa iyo dito upang matagpuan ang sulat na ito. At kung ano ang gagawin mo rito ngayon ay maaaring magbago ng takbo ng iyong buhay. Ang paniniwala ng mga Pilipino sa kapalaran at tadhana ay isang bagay na malalim na nakaugat sa ating kultura. Marami sa atin ang lumalaki na naririnig ang tungkol sa kapalaran at tadhana, kung paano tayo lahat ay konektado ng isang hindi nakikitang sinulid na gumagabay sa atin patungo sa ating layunin. At ang sulat na ito, isa itong sinulid na sa wakas ay nakabalik sa iyo, nagdadala ng karunungan at kaliwanagan na matagal mo nang hinahanap. Maaaring nahanap mo ito ng aksidente, o marahil ay matyaga itong naghintay na maging handa ka. Ano man ang mangyari, ang sandaling ito ay hindi isang aksidente. Dinala ka rito ng isang puwersang mas malaki kaysa sa iyong sarili. Magtiwala ka na ang sulat na ito ay naglalaman ng mga sagot sa mga tanong na matagal mong iniiwasan. Ito ang susi sa pagbukas ng isang bagong kabanata sa iyong buhay, isang kabanata na puno ng layunin at pag-unawa. Habang binabasa mo ang mga salita, magbigay pansin sa mga damdamin at iniisip na bumangon sa loob mo. May pangalan bang nahulog ang iyong mata? May petsa bang tila pamilyar? Marahil ay isang linya na tuwirang nagsasalita sa iyong kaluluwa. Madalas magsalita ang universo sa mga banayad na paraan,
at ang sulat na ito ay maaaring isang direktang pag-uusap sa pagitan ng iyong nakaraan at ng iyong hinaharap. Panahon na para kilalanin ang kapangyarihan ng mga salitang nakapaloob dito. Maaaring ang sulat na ito ay luma, ngunit ang mensahe na dala nito ay walang hanggan. At tulad ng araw na sumisikat bawat araw, panahon na para maglakad ka patungo sa liwanag ng iyong sariling tadhana. Ang universo ay naghihintay na matuklasan mo kung ano ang matagal nitong binubulong. Ang propesyang ibinunyag. Habang binubuksan mo ang sulat at pinapayagan mong magtagal ang mga salita sa iyong puso, may isang pagbabago na nangyayari sa loob mo. Ito ay hindi isang ordinaryong mensahe, may kakaibang pakiramdam, mas malalim. Pakiramdam mo, ito ay para sa iyo, isang bagay na hindi itinadhana upang manatiling nakatago. Ramdam mo ito sa iyong katawan, ang propesya ay naibunyag na. Ang universo ang nagpadala ng mensaheng ito, at ngayon ay panahon na upang maunawaan ang tunay na kahulugan nito. Ang kulturang Pilipino ay nagtuturo sa atin ng paggalang sa mga senyales at pahiwatig na dumarating sa ating buhay, maging ito man ay sa pamamagitan ng mga panaginip, simbolo, o mga bagay na tila kumakatok sa ating atensyon. Marami sa atin ang naniniwala sa kapangyarihan ng kutob, ang kutob na pakiramdam na nagbababala o gumagabay sa atin, tulad ng hindi mabigkas na bulong. At ngayon, habang binabasa mo ang mga salitang ito, sinasabi sa iyo ng iyong kutob na ang propesyang ito ay may bigat na higit pa sa mga simpleng prediksyon. Ito ay nagsasalita tungkol sa paglalakbay na iyong tinatahak at ang landas na malapit mong tahakin. Ang propesya ay hindi lang nagsasalita tungkol sa iyong hinaharap, ito ay nakikisalamuha sa iyong kasalukuyan. Naramdaman mo na ba na may mas malaking layunin ka? Na may bahagi ng iyong buhay na naghihintay na madiskubre? Sinasabi ng pamahiin ng mga Pilipino na kapag may isang bagay na nakatago, ito ay dahil hindi pa dumarating ang tamang panahon para dito. Ang mensahe sa sulat ay itinago, naghihintay na ikaw ay maging handa upang pakinggan ito. At ngayon, dumating na ang tamang panahon. Habang binabasa mo, tila sumasayaw ang mga salita mula sa papel. Ang mga ito ay umuukit sa iyong mga iniisip, mga pagnanasa, at mga takot. Ang mga salitang ito ay sumasalamin sa mga emosyon na iyong pinapasan, nagbibigay ng kalinawan na matagal mong hinahanap. Ito ang sandali na mararamdaman mong ang universo ay tahimik na gumagabay sa iyo sa buong paglalakbay na ito. Ang mga pagsubok, ang mga sakit sa puso, ang mga sandali ng pagdududa, lahat ng iyon ay bahagi ng paghahanda sa iyo para sa sandaling ito. Ang propesya ay hindi lang isang prediksyon ng darating, it's a call to action. Ang propesya ay nagsasalita tungkol sa pagbabago. Ito ay nagsasalita tungkol sa transformasyon. Ngunit hindi ito nangangako ng madaling paglalakbay. Tulad ng ritual ng mga Pilipino ng pagsindi ng kandila upang humingi ng gabay, ipinapaalala nito sa iyo na minsan, upang maisakatuparan ang iyong mga hangarin, kailangan mong harapin muna ang dilim. At tulad ng kumikislap na ilaw ng kandila, kailangan mong magtiwala na ang iyong liwanag ay gagabay sa iyo sa mga anino. Dito na nagiging malinaw ang koneksyon sa espiritualidad ng mga Pilipino. Sa ating kultura, naniniwala tayo na tayo ay ginagabayan ng ating mga ninuno, na ang kanilang karunungan at presensya ay patuloy na nakapaligid sa atin, nag-aalok ng proteksyon at gabay. Ang propesya ay humihiling ng ganitong sinaunang karunungan, inaanyayahan kang magtiwala na ang iyong mga ninuno ay gumagabay sa iyo kahit ngayon. Hindi man sila naglalakad kasama natin sa pisikal na anyo, ang kanilang espiritu ay nananatili, gumagabay sa iyo patungo sa tamang landas. Habang ipinagpapatuloy mo ang pagbabasa, ang mga salitang nakasulat ay nagsisimulang hubugin ang iyong pag-unawa. Hindi lang ito nagsasabi sa iyo kung ano ang mangyayari, binibigyan ka nito ng lakas ng loob na hawakan ang iyong sariling kapalaran. Ang propesya ay hindi isang pasibong puwersa, ito ay isang tawag sa aksyon, isang imbitasyon na pumasok sa iyong kapangyarihan. Ang universo ay inilagay ka sa tamang lugar, at ngayon ay panahon na upang yakapin ito. Paano kung matagal mo nang tinatahak ang landas na ito nang hindi mo namamalayan? Paano kung ang mga pagsubok na iyong hinarap, ang mga panaginip na iyong naranasan, at ang mga bulong ng iyong puso ay bahagi ng isang dakilang plano? Ang propesya ay ang iyong kumpirmasyon. Ito ang paraan ng universo upang sabihin sa iyo na ikaw ay nasa tamang landas, kahit na ito'y tila hindi tiyak. Habang natapos mong basahin, ang natirang pakiramdam ay isang malalim, hindi matitinag na pag-unawa na ang propesyang ito ay hindi lang isang mensahe, ito ay isang regalo. Isang regalo mula sa universo, mula sa iyong mga ninuno, at mula sa mismong himaymay ng tadhana.
Isang regalo na naglalaman ng susi sa hinaharap na matagal mong ninanais. Ang mensahe mula sa nakaraan. Habang nakaupo ka at hawak ang sulat, patuloy na umuukit ang mensahe nito sa iyong puso. Parang ang mga salita, ang tinta, at pati na ang papel ay naging bahagi na ng iyong pagkatao. Napagtanto mo na ang mensaheng ito ay hindi lamang isang koleksyon ng mga prediksyon, ito ay isang tulay sa pagitan ng iyong nakaraan at hinaharap. Ang propesya ay nagsasalita tungkol sa mga bagay na nangyari na, mga bagay na tahimik na humuhubog sa iyong landas nang hindi mo man lang namamalayan. Sa kulturang Pilipino, naniniwala kami na ang nakaraan ay hindi talaga umaalis sa atin. Ito ay nananatili sa mga bulong ng ating mga ninuno, sa mga ritual at tradisyon na ipinapasa-pasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Ang karunungan ng iyong mga ninuno ay laging naroroon, gumagabay sa iyo, kahit hindi mo pa ito nararamdaman. Ngayon, habang binabasa mo ang sulat na ito, nararamdaman mo ang kanilang presensya ng mas matindi kaysa kailanman. Ang mensaheng ito ay hindi lamang para sa iyo, ito ay isang pagpapatuloy ng karunungan na ipinasa nila. Isang sinulid na nagdugtong sa iyong nakaraan sa iyong kasalukuyan, at ngayon ay patungo sa iyong hinaharap. Naaalala mo ang mga sandali mula sa iyong nakaraan, mga desisyong ginawa mo, mga landas na pinili, ang mga taong dumaan sa iyong buhay. Ang ilan sa mga sandaling ito ay puno ng sakit, ang iba naman ay puno ng saya, ngunit lahat ng iyon ay nagdala sa iyo sa puntong ito. Ang sulat na hawak mo sa iyong mga kamay ay hindi lang nagsasabi tungkol sa iyong hinaharap, ito ay nagpapaalala sa iyo ng buhay na iyong tinahak at ng karunungang nakuha mo. Isang makapangyarihang paalala na lahat ng bagay, pati na ang mga pagsubok at paghihirap, ay nagdala sa iyo sa eksaktong puntong ito. Ang iyong nakaraan ay hindi na sayang, ito ay isang mahalagang bahagi ng kwento na unti-unting nabubuo sa iyong harapan. Ang paniniwala ng mga Pilipino sa anito, mga espiritu, ay nagtuturo sa atin na ang mga espiritu ng ating mga ninuno ay patuloy na naglalakad sa atin, nag-aalok ng proteksyon, gabay, at minsan, mga babala. Sa sulat na ito, nararamdaman mo ang presensya ng mga espiritong iyon, gumagabay sa iyong kamay habang binabasa mo ang mga salita. Ang mga salitang ito ay hindi basta mula sa nakaraan, nagdadala ang mga ito ng bigat ng mga henerasyon. Nagdadala sila ng enerhiya ng iyong mga ninuno, na nais mong matutunan mula sa kanilang mga karanasan, upang maiwasan ang kanilang mga pagkakamali, at upang magtayo sa kanilang karunungan. Maliwanag ang mensahe, lahat ng iyong naranasan, bawat sandali, ay naghahanda sa iyo para sa mismong propesyang ito. Ang iyong nakaraan ay hindi isang bagay na tatakasan, ito ay ang pundasyon ng iyong hinaharap. Ang paniniwala ng mga Pilipino sa balikloob, pagbabalik sa tunay na sarili, ay naririto. Ang sulat na ito ay tumutulong sa iyo na bumalik sa kung sino ka talagang ipinanganak na maging, inaaalin ka sa iyong tunay na layunin. Ang mga pagsubok na iyong hinarap, ang mga takot na iyong nalampasan, at ang mga aral na iyong natutunan ay lahat bahagi ng kwento na magdadala sa iyo sa isang bagong simula. Mayroon ding mas malalim at personal na aspeto sa mensaheng ito. Parang ang sulat ay hindi lang nagsasalita sa iyo bilang isang individual, kundi pati na sa iyong pamilya, sa iyong mga ninuno, at sa iyong komunidad. Madalas itinuturo ng espiritualidad ng mga Pilipino ang koneksyon ng lahat ng bagay, ang ideya na ang bawat paglalakbay ng tao ay bahagi ng isang mas malaki at kolektibong kwento. Ang iyong buhay ay magkakaugnay sa mga buhay ng mga dumaan bago ka, at pati na rin sa mga darating pa. Ang mensahe sa sulat ay hindi lang tungkol sa iyo, ito ay tungkol sa iyong pamana, sa iyong lugar sa mas malaking naratibo ng iyong pamilya, at ng universo mismo. Habang tinatanggap mo ang mga salita, napagtanto mo na ang nakaraan, kahit na tila malayo na, ay hindi talaga nawawala. Ito ay humubog sa iyo, gumabay sa iyo, at patuloy na makakaapekto sa iyo, habang ikaw ay papasok sa iyong hinaharap. Ang mga aral na taglay nito ay walang hanggan, tulad ng mga espiritong nagmamasid sa iyo ay walang hanggan. Ang sulat na ito ay isang tulay na nagdudugtong sa lahat ng bahagi ng iyong buhay, ang iyong nakaraan, iyong kasalukuyan, at iyong hinaharap na nagpapaalala sa iyo na walang bagay ang nawawala. Hindi nakakalimot ang universo, ito ay nagtatala ng lahat, at ngayon, oras na para maunawaan mo ang mas malawak na larawan. Pagtiwala sa propesya. Ngayon na ang propesya ay naibunyag at ang nakaraan ay nailatag, natagpuan mo ang iyong sarili sa isang pagdapo sa sangandaan. Ang daraanan mo ay parehong hindi tiyak at kapanapanabik. Ang sulat at ang mga salitang nakapaloob dito ay nagdulot ng kakaibang kilig sa iyong kaluluwa. Gumising ito ng isang bagay na malalim sa iyong loob, isang tawag na kumikilos.
Ang universo ay nagsalita at ngayon, panahon na para makinig ka. Ngunit narito ang tanong, maaari mo bang pagkatiwalaan ito? Maaari mo bang pagkatiwalaan ang propesya at hayaang ito ang gumabay sa iyo? Sa kulturang Pilipino, tinuturuan tayo na magtiwala sa tadhana at kapalaran. Ang dalawang puwersang ito ay humuhubog sa ating mga buhay sa mga paraan na hindi natin lubos na nauunawaan. Naniniwala kami na kung ano ang nakatakda, mangyayari ito, kahit na hindi natin laging hawak ang kontrol dito. Ang espiritu ng mga Pilipino ay puno ng katatagan, ngunit pati na rin ng tiwala. Tiwala kami sa aming mga ritual, sa aming pananampalataya, at sa mga senyales na ibinibigay sa atin ng universo. Ang propesya sa iyong mga kamay ay hindi naiiba, isa itong senyales, isang gabay sa iyong paglalakbay. Ngunit ang tanong ay, handa ka bang pagkatiwalaan ito? Ang pagtitiwala sa propesya ay hindi kasing dali ng paniniwala sa mga salita. Ito ay tungkol sa pagsuko sa universo, sa pag-unawa na ang iyong buhay ay bahagi ng isang mas malawak na plano. Ang tradisyong Pilipino ng pagsindi ng kandila upang humingi ng gabay ay nagsasalita tungkol sa ideyang ito. Ang apoy ay hindi nag-uutos sa universo upang kumilos, kundi ito ay nag-aanyaya sa universo upang magtrabaho sa kanyang sariling panahon. Sa parehong paraan, ang pagtitiwala sa propesya ay nangangahulugang pag-unawa na ang landas ay hindi magiging malinaw agad-agad, ngunit hindi ibig sabihin ay nawawala ka na. Ikaw ay eksaktong nasa lugar kung saan kailangan mong naroroon, at ang universo ay gumagalaw sa mga misteryosong paraan. Habang hawak mo ang sulat, maaaring makaramdam ka ng daloy ng pag-aalinlangan. Natural lamang na magtanong tungkol sa hindi alam. Ngunit tinuturuan tayo ng pamahiin ng mga Pilipino na ang pag-aalinlangan ay bahagi ng proseso. Kapag ikaw ay nasa bingit ng isang malaking pagbabago, ang takot at kawalan ng katiyakan ay madalas na sumusunod sa iyo. Ngunit dito papasok ang iyong pananampalataya. Ang propesya ay ipinadala sa iyo ng may dahilan. Hindi nagbibigay ang universo ng mga senyales ng walang layunin. Lahat ng nagdala sa iyo dito, bawat sandali ng iyong buhay, ay naghanda sa iyo upang harapin ang sandaling ito ng may tapang. Ang konsepto ng mga Pilipino ng orasyon, dasal-orasyon, ay nagbibigay diin sa kapangyarihan ng mga salita. Kapag tayo ay nagsasalita, ipinapakita natin ang ating mga layunin at nakikinig ang universo. Tulad ng pagsasagawa natin ng dasal na may layunin, ang pagtitiwala sa propesya ay isang akto ng pagpapakita ng pananampalataya. Sa pagtitiwala dito, ini-claim mo ang iyong lugar sa malaking kalakaran ng universo. Inaamin mo na mayroon kang papel na ginagampanan, at ang papel na iyon ay napakahalaga. Ang propesya ay ang iyong tawag upang yakapin ang papel na iyon ng may tapang. Gayunpaman, ang pagtitiwala sa propesya ay hindi tungkol sa paghihintay na magkasunod-sunod ang mga bagay. Ito ay tungkol sa pag-aalin ng iyong mga hakbang sa karunungan na inaalok ng propesya. Tulad ng espiritualidad ng mga Pilipino na nag-encourage sa atin na makilahok sa mga ritual at mga gawain upang magdulot ng pagbabago, ang pagtitiwala sa propesya ay nangangahulugang kailangan mo rin kumilos. Isang pakikipagtulungan sa pagitan mo at ng universo. Ang mga senyales ay ipinakita na sa iyo, ang mensahe ay naipadala, ngunit ngayon, oras na para ikaw mismo ang maglakad sa landas. Bawat hakbang na gagawin mo ay magdadala sa iyo patungo sa iyong tunay na layunin. Habang sumusulong ka, tandaan mo na ang tiwala ay hindi isang beses na desisyon. Ito ay isang patuloy na pagsasanay. Bawat araw, habang niyayakap mo ang hindi alam, binibigyan mo ng patuloy na tiwala ang universo. At sa paniniwala ng mga Pilipino, ang universo ay ginagantimpalaan ang mga nagtitiwala sa proseso nito. Bawat dasal, bawat ritual, bawat gawa ng pananampalataya na isinasagawa mo ay nagpapatibay sa koneksyon mo sa mga puwersang gumagabay sa iyo. Hindi hinihingi ng universo ang bulag na pananampalataya, hinihingi nito na magtiwala ka sa kanyang karunungan, magtiwala ka na alam nito kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Ang landas na hinaharap mo ay maaaring hindi laging madali, ngunit magtiwala ka na ito ang landas na nakalaan para sa iyo. Ang propesya ay hindi lamang nagsalita ng mga mangyayari, it's speaking of who you are becoming. Ang pagbabago na malapit ng maganap ay bahagi ng mas malaking plano, isang plano na tumutugma sa pinakamalalim na mga hangarin ng iyong kaluluwa. Magtiwala ka na ang universo ay inaalin ang lahat ng bagay para sa iyong kapakinabangan. Magtiwala ka na ikaw ay eksaktong nasa lugar kung saan kailangan mong naroroon, at ang propesya ay ang iyong gabay patungo sa susunod. Habang ibinabalik mo ang sulat sa kanyang sobre, ang bigat ng mensahe nito ay tumatak sa iyong puso.
Ang propesya ay hindi lamang nag-predict ng iyong hinaharap, ipinakita nito ang landas na matagal nang nariyan. Ang universo ay palaging gumagabay sa iyo, sa mga senyales, sa mga mensahe, sa mga tahimik na bulong ng iyong puso. Ngayon, mas malinaw mong nakikita ang katotohanan. Hindi ka naglalakad mag-isa sa paglalakbay na ito. Ang mga espiritu ng iyong mga ninuno, ang karunungan ng iyong nakaraan, at ang enerhiya ng universo ay kasama mo sa bawat hakbang. Sa kulturang Pilipino, naniniwala kami na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan na walang bagay na talagang aksidente. Ang propesya na iyong natuklasan ay hindi lamang isang mensahe, ito ay isang kumpirmasyon ng paglalakbay na iyong sinimulan. Inayos ng universo ang lahat para sa iyo, at ngayon, oras na para gawin mo ang susunod na hakbang ng may tiwala at pananampalataya. Ang iyong kapalaran ay nagbubukas sa iyong harapan, at ang sulat na ito ang susi na nagbukas ng pinto patungo sa iyong hinaharap. Tandaan, ang universo ay nagsasalita sa mga senyales, mga simbolo, at mga sandali ng tahimik na pagmumuni-muni. Ang landas na hinaharap ay hindi palaging magiging malinaw, ngunit magtiwala ka sa proseso, dahil ikaw ay ginagabayan. Yakapin ang mga pagbabago, ang mga aral, at ang mga oportunidad na darating. Ikaw ay naglalakad sa landas na matagal mo nang ipinanganak na sundan. Habang patuloy kang naglalakbay, hawakan mo ang kaalaman na ang propesya ay para sa iyo at para lamang sa iyo. Pinili ka para sa sandaling ito. Lumakad ka ng may tapang at pananampalataya, at magtiwala na ang universo ay laging nandyan upang gumabay sa iyo.